Praise God. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Okay. Ayan, maraming salamat po sa buhay po ng mga kabataan. Ayun, nakakatuwa pong makita sila. And praise God, kanina binibilang ko, nasa 19. Meron pang hindi tumayo. Si Kiana, si Joko, so dami pa. But anyway, purihin po ang Lord and to God be the glory po dahil tayo po ay naririto. And welcome po tayong lahat sa ating pong pananambahan and pakibati naman yung katabi mo sa mga bago pong mukha na kasama natin. So welcome po muli sa ating pong pananambahan. Ayan. So ayun, nakasama natin si Kuya Celso. So ayan, Kuya Celso, Sunday uli ha. So mamaya may basketball tayo. And then of course, welcome uli natin si Teo and si Ate Pevi. Ayan po, thank you Lord. Salamat po sa Panginoon. So, Kuya pakiano nga po. Okay. Ayan, purihin po ang Lord. So tuloy-tuloy po tayo and praise God. Patapos na po tayo sa ating pong sermon series. And last Sunday po, natapos natin yung ikalima. And today, we're gonna talk about the six o yung kaanim po na utos. If you remember, ano po yung ikaanim? Ano po yung ikaanim? What is the sixth commandment po ng ating Panginoon? You shall not murder. And mga kapatid, kung ating pong pag-aaralan the Ten Commandments, kung meron pong shortest verse in the Bible, ano nga po yung pinakamaiksi? Sa Ten Commandments po, meron din pong pinakamaiksi. Ito po, yung Exodus 20 verse 13, you shall not. Ito po yung pinakamaiksing utos. But, kapatid, church, kung tatanungin ko po kayo ngayon, if I gonna ask you a question, o isa pong tanong, sa inyo pong palagay, o sa ating pong personal na perspective o pananaw sa buhay, ano po ang pinakamahalagang bagay na mayroon ang isang tao? Kayo, kabataan, mga anak, ano yung mahalagang bagay na mayroon ng isang tao? Slide po. Light? Tama? Marahil po, marami pong isasagot ay pwede pong pamilya. Family. Isa po sa mahalagang bahagi. And siguro, isama natin po yung trabaho. Kasi kung walang trabaho, hindi mapapakain ang pamilya. And kasama po yung dapat may bahay. Kasi saan naman titira. And isa pa, syempre kung may pamilya, may trabaho, dapat merong pera. Kasi hindi ka makakakain. And maliban sa pera, maliban sa bahay, maliban sa trabaho, maliban sa pamilya, dapat maayos din ang kalusugan. Tama? Kasi kahit may pera ka, kahit may bahay ka, kahit may trabaho ka, kahit may pamilya ka, kung hindi ka malusog, malaki po ang problema natin. But you know, brothers and sisters in the Lord, mga kapatid, simple po ang sagot ng Panginoon. Hindi po pamilya, hindi po trabaho, hindi po bahay, hindi po pera, hindi po kalusugan. Simple lang po ang sagot ng ating Panginoon at ito po ang buhay. Amen. Life. Buhay. Bakit? Kasi kung ang buhay po natin ay hindi natin napahalagahan, wala pong kwenta ang lahat. Excuse mo. Sabi po ng Bible, in Matthew 16, verse 26, sabi po sa King James Version, for what is a man profited if he shall gain the whole o ang buong mundo and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Sapagkat ano ang pakinabang ng tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan, subalit ang kanya namang kaluluwa ay mapapahamak. So ang pinakamahalaga
na dapat mayroon ng isang tao ay wala pong iba kundi ang kanyang buhay. Amen. Pakisabi mo sa katabi mo, tapikin po natin, kapatid, buhay ka pa ba? Are you still alive? Amen. Praise God, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Bakit po? Bakit? Kasi kapag nawala ang pera, pwede pa po itong kitain. Tama? Kapag nawala ng trabaho, pwede pang maghanap ng trabaho. Pero kapag nawala ng buhay, wala na pong second chance dito po sa mundo. If I remember, a month ago, meron pong dalawang namatay na basketball player. Ito po ay Tagalasal. Si, pangalan po nito, Batervonia at saka si Adeli po. Ateneo pala, sorry. Baka ma-miss ako ha. Naku, yari si pastor. Testing lang. Okay. Gising. Gising kayo, no? Okay. But anyway, napakasimple po, no? Ang ganda ng pangarap, sabi sa media, may mga pangarap ang taong ito. But simple lang, sila po ay binawian ng buhay. So naglako ang lahat ng pangarap. Kung titingnan po natin, mga kapatid, kaya sa 10 utos po, o dun sa 10 Commandments, ito po ang pinakamaikli. Kung atin po titingnan, beginning dun sa una hanggang ika-10, ito po ang pinakamaikli. You shall not murder. Pero alam niyo po, 2 salita ang binanggit po ng Hebrew. Sabi po sa Hebrew, 2 salita, pero napakalalim po ng pagkahulugan. Ang sabi po dyan, makikita po ba? Sabi po sa Hebrew word, lo ratsak. Ibig sabihin, napakalalim. Hindi lang po ito utos laban sa pagpatay. Ito po ay utos sa pagpapahalaga sa buhay na lilikha ng ating Panginoon. Your life, ang buhay po natin ay galing po sa Diyos. Amen. You are created in the image of the Lord. Amen. Kaya sa panahon po natin ngayon, maraming buhay ang nasisira, hindi man po sa patalim o sa kutsilyo, hindi man po sa baril. Pero madalas po itong nangyayari. Marami pong buhay sa panahon ngayon ang nasisira. Una, ano pong sabi dyan? Sabi po dyan, nasisira kundi sa galit. Ang galit po ay nakamamatay. Puot, paninira o paninirampure. Lalo na po yung chismis. Magka-holding hands lang, nakita ko sila. Magka-holding hands lang, kwento ko. Pagdating sa kabila, Pastor, alam nyo ba, buntis na. Chismis. Bully. Ano po nangyari ngayon sa panahon natin school? Social media, broken relationship, aversion, violence, hatred, and unforgiveness. Maraming tao ang buhay pa, pero unti-unti nang pinapatay ang kanilang mga puso. Amen? Kaya tinanong ko po kayo kanina, buhay pa ba? Bakit? Kaya ang tanong po ngayong umaga, paano ba natin sinusunod yung sinasabi po ng Panginoon, you shall not murder. Hindi po ito literal na pagpatay. Hindi po ito literal na tayo po ay papatay. Kundi ito po ay paalala po sa atin na kung saan ang buhay na binigay ng Panginoon ay dapat nating alagaan. Because ang Exodus 20 ay binigay sa bundok po ng Sinai o ng Mount Sinai matapos niyang iligtas po ang buong Israel mula sa Ehipto. Hindi lang po binigay ang 10 utos upang sila po ay iligtas. Ang utos ay gabay kung paano mamuhay ang isang tao kabilang na sa bayan po ng Diyos. Especially those people na tinawag at nakakilala po sa Panginoon nating Diyos. Kaya mga kapatid, the 6th commandment ay nakatuon doon sa tinatawag pong sanctity of life. Kapatid,
mahalaga ang buhay. Amen? Mahalaga ang buhay. Mahalaga po ang buhay. Ang tao ay nilikha ayon sa larawan po ng Diyos. You are created in the image of God. Sulyapan niyo po yung katabi niyo. Sulyapan niyo po. 1 minute. Sinong kamukha? Si Lord. Nakikita po ba natin si Lord? Tama ba, Ma'am Lerio? Nasulyapan niyo ba si Kuya Jeric? Tanggalin mo yung face mask para makita yung kagwapuhan. Mamaya, lalaro tayo, Kuya. Ha? But anyway, balikan po natin. Kaya ang pagkitil ng inosenteng buhay, tandaan po natin, ito po ay paglapastangan mismo sa larawan po ng Diyos. Kaya ano pong pinapaalala sa atin? Because every life belongs to God and every believer must value, protect, and reflect God's heart towards people. Ano po ang pinapaalala po sa atin? Unang bagay, sa mga nagno-note, ito po yung first point. Ano po ang sabi? Value every life because every person, ano po ang sabi? Every person is bear God's image. So, ano ang pinapaalala po sa atin? So, value. Pahalagahan po natin. Value every life. Because tayo po ay tagadala ng imahe ng ating pong Panginoon. Ang dahilan kung bakit mahalaga ang buhay, hindi dahil mayaman tayo. Hindi dahil educated ka. Hindi dahil successful tayo. Mahalaga ang tao dahil siya po ay ginawa ng Diyos. Lahat ng tao ay image bearer ng Diyos. Next slide. Tayo po, dapat natin maintindihan iyon. Kaya ang paglapastangan sa tao, tandaan po natin, ang paglapastangan po sa tao ay paglapastangan mismo sa Diyos. Amen? Kung hindi tayo marunong rumespeto, hindi tayo marunong gumalang, hindi tayo marunong umintindi, nilalapastangan po natin ang Diyos. Amen? Sinisira natin ang imahe po ng Diyos. Hindi po yung tao. Imagine mo, kwentuhan mo, o magkikwento ka ng mga bagay na tungkol sa Kanya na hindi naman totoo. That is paglapastangan sa Diyos. And pinapatay mo na yung tao, buhay pa siya. Amen? Nakukuha po ba natin? Kaya sabi dyan ng Bible, sabi dyan, ang lahat ng tao ay image, bearer ng Diyos, tagapagdala. Kaya ang paglapastangan po sa tao ay paglapastangan dun sa nilikha ng Diyos. Amen. Tandaan po natin, you are created in the image of God. Amen. Sabihin niyo po sa katabi mo, kapatid, imahe ka ng Diyos. Amen. Kaya minsan, sasabihin natin, Pastor, hindi naman ako pumatay physically. Pero tandaan po natin, pero pinapatay natin ang confidence ng bawat isa. Saan? Sa mga bagay o sa mga salitang walang kakwenta-kwenta. Ano ang madalas nating sinasabi? Hindi na yan magbabago. Walang kwenta yan. Mahina yan. Lugmok yan. Failure yan. Ang sama-sama ng taong iyan. Tandaan po natin, ang mga salitang ito ang nakakasugat at ito din ang dahilan kung bakit sila ay unti-unting namamatay. Not literally, but yung confidence nila ay nawawala. Church, sa atin po, sa loob ng iglesia, sa loob ng simbahan, iba't iba po tayo, iba't iba tayo. Iba't iba tayo. May mga tao emotionally wooden, may mga tumigil sa ministry na saktan, may mga naglaylo, bakit hindi tinanggap? Pero tandaan po natin, tayo po as a church, ang church ay dapat maging lugar ng kung saan makatagpo ang bawat isa ng healing. Amen. Because you are God's bearer, ibig sabihin, pwede kang maging healing sa buhay ng bawat isa. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. Kasi ito po ang tanong, paano natin tinatrato ang bawat isa?
mga anak, mga parent, mga coworker, dapat alam po natin ito. We need to treat everybody na kung paano po tayo tinanggap ng Diyos. Amen? Church, let us always remember, ginagalang ba natin ang buhay ng iba? Hello? Do we respect yung time, yung effort, yung commitment? We should value. Because sabi po dyan, excuse po, sabi po dyan, next slide, sabi po dyan, every person matters to God. Ano pa sabi ng passage? Basahin po natin. Psalms 139 verse 13 to 14. Ano po sabi? Tayo po lahat. 1, 2, 3. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's. Sabay-sabay po tayo. Verse 14. 1, 2, 3. I praise you because I am and wonderfully made by you. Your words are wonderful. I know that full well. Every person matters to God. Tandaan po natin, every person is uniquely created and deeply loved by God. Kahit anong itsura niyan, kahit anong figura niyan, kahit anong katatayuan niyan, yaan ay created dun sa image ng Lord. Ang dapat po nating tandaan, each person is uniquely created and deeply loved by God. Amen. Harap po ulit kayo sa katabi mo. Harap po ulit kayo. Nagrereklamo ka? Bakit ganyan ka? Siguro naman di ka papayag na kamukha mo yan. Di ba Ian at saka Jethro? Payag ka? Oh. Ayaw? O payag si Ian? Bakit? Tingnan po natin, no? Napakagaling kasi ng Lord eh. Naalala ko, sabi po sa science, and I think mga doktor, may doktor tayo dito. Doc, correct mo ako if I'm wrong ha. Sabi po ha, yung lungs natin ha, yung lungs natin, pag yan po ay binanat, in-stretch po, kasing laki po ng isang court, yung pang-Olympic. Ganun kalaki. Oh, what I'm telling this, bakit po ganon? Bakit ko po sinasabi? Gaano kahusay ang Panginoon? Kaya sabi ni David, I praise you because I am and wonderfully made. Ibig sabihin kapatid, kung anong itsura natin, huwag tayong magtaka. You are special in the sight of God. Amen? Kaya every person matters to God. May halaga, may buhay, may importansya. And second, ano ba pinapaunawa sa atin? Second thing, sabi po dyan, next, basahin po natin yung kulay red. Ano po sabi? Be devoted to one another in love. Honor one another above yourself. When you respect others, we honor the image of God in them. Amen. Totoo po yan. When we respect others, we honor the image of God in them. Paano ba natin? Paano ba natin pinapahalagahan sila? Let us treat them with respect. Kahit mas mataas ka pa dyan, kahit mas mahusay ka pa, ang kailangan po natin ay paggalang. Amen? And pangatlong bagay na magandang makita natin, sabi po dyan, words can build or destroy. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Totoo yan. Totoo yan. Napakalaki po ng kapangyarihan ng ating pong mga dila. Napakaliit na bahagi sa ating pong katawan, pero napaka-powerful. Ang laki ng pwede niyang gawin. Ang laki ng pwede niyang ipahamak. Ang laki din ng pwede niyang itulong. Batandaan po natin, our words has power. So ano po pinapaalala sa atin? Let us speak life, encouragement, and let us show kindness sa bawat isa. Amen? Pwede ba natin sabihin sa katabi natin, kapatid, mahal kita sa Panginoon? Ba't ayaw tumingin ni Shara?
Sabi mo nga kay Nico, I love you with the love of the Lord, Nico. Parang, ay, ha? Mamaya na yung kilig. Kainggit kayo eh. May madamay dito. Sumunod po, sabi po naman dyan, next. The church should be a place or should be a safe place. Are you secure? Amen. Because sabi po, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ, God, forgive you. A place of love, acceptance, healing, and restoration for everyone. Mga kapatid, we as a believer, we as a child of God, we as a body of Christ, kapatid, tayo pong lahat, dapat tayo po ay maging daan na ang iglesyang ito ay maging lugar na kung saan ang bawat isa ay makatagpo ng pagtanggap. Second, makatagpo ng healing o kagalingan. Makatagpo ng restoration. Maranasan po nila ang kabutihan at kadakilaan ng Panginoon sa pamamagitan ng iglesyang ito at sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa sa atin. Amen. If we want the church to grow, if we want the church to grow, if we want the church to grow, kapatid, ang buhay mo ay malaking bahagi sa paglago ng iglesia. Amen? You are God's bearer. Kaya every life has value because it reflects the image of our Creator. Tandaan po natin, every life has value because it reflects the image ng ating pong Creator. Amen? Your life has value. Infinite value. Because it reflects the image of our Creator. Kaya dapat, pag nakita ka, kapag nakasalamuha ka, mag-reflect ang kabutihan at kadakilaan ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya tama, hindi lang po sapat na huwag papatay. Mas malalim pa po dito. Second, ano po yung pinapaalala sa atin? Pangalawang bagay, guard your heart. Bakit? Because murder begins inside. Saan po nagsisimula? Sa puso. Saan po nagsisimula ang galit? Ang inis? Sa puso. Tingnan po natin. If you have a Bible, please open with me in the book of Matthew chapter 21 verse 22. Slide po, ano pong sabi? Sabi po dyan, you have heard that it was said to the people long ago. Ano pong sabi dyan? You shall not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. May kaparusahan. Next, 22. Ano pong sabi, 22? But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who say to brothers or sister, Raka, it is answerable to the court. And anyone who say, ano pong sabi, you will be in danger of the fire of hell. Napakasimple pero napakalalim na utos. Sinabi po ng ating Panginoon, hindi lang murder ang kasalanan. Galit, hatred, contempt. Ang murder ay nagsisimula saan? Sa puso. Bago magkaroon ng patayan, bago magkaroon ng kriminalidad, ano po ang nangyari, mga kabataan? Nagkaroon muna ng galit. May galit muna. May inis. Nagkaroon muna ng pride. At nagkaroon ng unforgiveness. What is the reality today? Maraming pamilya ang hindi na po nag-uusap. Magkapatid, nag-aaway-away, nakakalungkot, buhay pa, pinag-aawayan na ang mana. Buti salamat sa Lord, wala akong pag-aawayan, mag-isa lang ako. Kasi wala din akong mamanahin. Kaya walang problema, pero sa langit siguro,
Anyway, church member, may tampuhan. Lahat nagsisimula sa maliit na galit. Lahat nagsisimula sa maliit na galit. What is the challenge to us as Christian? Bilang Kristiyano o bilang mananampalataya, napakadaling magmahal. Tama? Church, napakadaling magmahal kapag mabait ang tao. Ito ang tanong. Paano kung sinasaktan ka, mamahalin mo pa ba? Paano kung sinisiraan ka? Paano kung pinagtaksilan ka? Paano kung lagi kang iniinsulto? Mamahalin pa ba rin natin? Ito ang tunay na challenge. Church, ang church ay hindi po perfect. Amen? May misunderstanding, may conflict, may problema. Pero, ang tunay na believer o ang tunay na mananampalataya, marunong magpatawad at marunong tumanggap. Amen. Church, a true Christian, a true believer, a true faithful Christian ay dapat marunong magpatawad at marunong tumanggap. Bakit? Next, sabi po dyan, bakit? Next ate. Anger leads to hatred. And hatred leads to, next, na po sabi dyan, yung anger lead to hatred. Next, tumatawa yung dalawa o. Next na ate. Ayan. Hatred leads to bitterness. And next, ano po sabi dyan? Tingnan po natin. Pride leads to distraction. Totoo yan. Kahit anong gawin natin, ang kahihinat na niyan ay kapahamakan. And next, ano po sabi dyan? Words can wound and kill. Pwedeng makatulong, pero pwedeng makamatay. And ang nakakalungkot, action can harm and destroy. Kaya bago tayo kumilos, bago tayo o bago ka mag-ina-inarte, pag-isipan muna natin. Amen? Before you post, tanungin muna natin, tama ba yan? Makakatulong ba yan? Before you comment, tama ba yan? Bago ka magsabi, bago ka magkwento, totoo ba yan? Sinong source natin dyan? Ano ba ang sinasabi? Anong konteksto? Bakit? Because unforgiveness ay parang pag-inom po ng lason. Tandaan niyo po yan, umaasang ibang tao ang mamamatay. Pero, tandaan po natin, ikaw ang unang masisira at mamamatay. Yun ang katotohanan. Kapatid, hindi lang tayo tinawag ng Diyos. Remember this, you and I are not called para lamang tayo ay umiwas saan? Sa kasamaan. Believers, mananampalataya, kapatid, tinawag tayo upang maging tagapagbigay ng buhay. Remember this, hindi lang tayo tinawag para umiwas sa kasamaan, umiwas sa kasalanan, but we are also called upang tayo'y maging tagapagbigay ng buhay. Your life o yung buhay mo dapat ay maging blessing sa buhay po ng bawat isa. That is the reflection, that is the manifestation. Ito po ang patunay na tayo po ay na kay Kristo. Amen. Hindi ka tinawag para umiwas saan sa kasalanan. Tinawag tayo para magbigay o tagapagbigay ng buhay. I pray na dapat po na tayo ay maging biyaya sa buhay po ng bawat isa. Amen. Pangatlong bagay, panghuli po, ano pong sinasabi dyan? Be alive, giver because Christ came to bring life. In John chapter 10 verse 10, ano pong sabi dyan? I came that, sabi po dyan, ulitin po natin, dumating si Kristo para po magbigay ng buhay. The thief come only to steal and kill and destroy. But ang sabi ni Jesus, I have come that they may have
life. At hindi lang po buhay. Tandaan po natin ha kapatid, yun, ang binigay po ng Diyos ay hindi lang po buhay. Ang Diyos mismo ay Diyos ng buhay. Si Jesus ay dumating upang bigyan ka ng buhay. At hindi lang eternal life. Ang sabi niya, kundi abundant life. Amen. Ang binigay ng Diyos ay hindi lang eternal, kundi abundant to have it to the full. Yun ang binigay ng Diyos. Kaya ang Kristiyano o tayo bilang mananampalataya, dapat maging life giver tayo, hindi life destroyer. Amen. Hindi tayo tagasira, tagawasak. Amen. Pag nakatalikod, kung ano-ano ang ating sasabihin. Amen. Hello. Sabi po ng Panginoon, ang Kristiyano po ay dapat maging life giver, hindi ka life destroyer. Yes, aminin po natin ang katotohanan. We're not perfect. Amen? Even the church is not perfect. Ako po, hindi po ako perfecto. I commit sin many times. Lahat tayo. Yan ang sabi naman ng Bible, napaka-clear. Wala po nakaabot dun sa pamantayan ng Diyos. But thank God, He offered His life. He gave us forgiveness. Ganun kabuti ang Diyos. So ano pong pinapaalala sa atin? Hindi life destroyer ikaw. Hindi ka tagasira ng buhay. Hindi yun ang mission mo sa buhay. Amen? Hello? Ang mission natin sa buhay, dapat tayo maging pagpapala. Magulo na po ang mundo. Magulo na po ang paligid. Huwag na tayo makisali pa dun sa kaguluhan niya. Ano pong pinapaalala po sa atin? Ano po ang dapat natin gawin? What is the practical ways bilang isang Kristiyano? Una, let us encourage. Encourage. Let us encourage. Lift other up with your words and action. Kung mahina at nakikita mo ng mahina, huwag mo nang tadyakan. Ibango natin. Diba? Kung di niya kaya, abutin natin. Kung wala, bigyan natin kung may pambigay. Amen? Tulungan natin. Kung tayo mismo, please take note of this. I appeal to this. Kukunti na po tayo. Church. Brothers and sisters, I think, kilala nyo naman ako, and matagal naman siguro, kilala nyo naman ako, and I don't know kung ano po ang tingin nyo sa akin, but I appeal to you. Kapatid, mga minamahal, tayo mismo, wag na wag tayo mismo ang magkakagatan. Let us practice love. Let us exercise love. No matter what. Ano yung kahinaan, ano yung kakulangan, ano yung pagkukulang, ano yung puna natin, ano yung pula natin. Kapatid, I appeal to you. Let us always practice love. Let us always exercise love. Amen? That is the healthy church. Amen? Amen. Hello. Kasi kung tayo po magkakagat, kasi ikaw ganito, kasi si ganito, kasi si pastor ganito. Yes, hindi matatapos yan. Lahat po ay may kahinaan. Lahat po ay may pagkukulang. Lahat po ay may pagkakamali. Nobody is perfect. But only God can be perfect. Sa pamamagitan, pwede po maging perfect tayo sa pamamagitan ni Kristo. Amen? So ano po dapat natin gawin? Let us encourage one another. Pray. Second, let us practice forgiveness. Kapatid, hindi lang ikaw ang tao sa mundo. Amen. Let us practice forgiveness. Bakit? Forgiveness heal. Nagpapagaling siya. Restore and gives life. Kasi pag hindi ka nagpatawad, ikaw ang talo. Tandaan po natin yan. Pag hindi ka po natutong magpatawad, ikaw ang talo. Kahit anong mangyari, ikaw lagi ang talo. Third, ano po ang sinasabi dyan? Let us pray for one another. Prayer brings hope, strength to others. Did you pray? Kuya M's question. Ilang beses mo pinag-pray ang member ng worship team? Did you pray for them? Ha? Tuwing gabi. What is tuwing gabi? Gaano kadalas yung gabi?
Sorry You need to pray. Ate Shara, Kuya Nico, kailan niyo po nakakamusta yung mga delegates o mga young people natin? Nakukumusta niyo lang after service, after fellowship? Kasi we need to practice this, Alam mo yung aftercare? After service? For example, nakabenta ka, tapos na. Dapat di doon natatapos Kapatid, kumusta yung masarap kong pansit? Okay ba? May kulang ba? So ganun I think we need to practice this. Kaya ako po, sorry medyo ako nalulungkot lang kasi pag nangumusta ako, wala naman nag-reply. Siguro ang iniisip nila, si Pastor nagpaparinig yan, magpapakapi yan. Ay, nag-reply ba? Kasi pag chinachat, kaya hindi ko na chinachat Baka si Pastor manghihingi yan, si Pastor magpapalibre yan, si Pastor magyaya magkape. Minsan magchat-chat ako, kapatid, kumusta? Wala na kaming bigas, wala na kaming ulam, mapuputulan na kami ng kuryente. Siguro may mag-reply, no? I remember, naalala ko lang po. Last day lang, si Pastor Don po, sabi ko, nag-chat po ako. Tagal niya mag-reply So, nagdrama-drama ako. Pastor, sira na yung e-bike namin, mapuputulan na kami ng kuryente, wala na kaming tubig. Talaga? Talaga? Question mark na malaki. Anyway, balik po tayo. One of the strength of the church na dapat po natin ma-practice, panalangin. Amen. Amen. Panalangin. 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 Amen. One of the things na dapat po natin ay hindi makaligtaan, that is prayer. Amen. Kaya nga, we're challenging or we encourage everyone, if you cannot pray alone, try to find someone. Kaya po, we're doing this na gagawin po natin to. I think we will dwell dun sa tinatawag na intentional discipleship. I'm working on this and I saw some of our members na pwede po maging bahagi po nito. Pwede mag-commit. And prayer, we will strengthen the prayer. Kasi if we are weak in prayer, the church ay magiging weak. Amen? If we are powerless in prayer, magiging powerless tayo. Amen? Kaya kanina, sabi ko, Lord, nandun ako sa likod, Lord, bless our service. Strengthen one another. And I know, baka nagulat kayo. Nagulat ba kayo ang haba ng praise and worship natin? Kaya inuorasan ko po Sorry, di ko na makita yung oras Actually, di ko na po mabasa lahat yan. Kahit po nakasalamin ako. But anyway, thank God, kumahaba po yung ating worship. And sana, hindi tayo nababagot while we are singing, while we are worshiping the living God. Amen? Are you happy kanina? Are you happy kanina while we are singing? O next Sunday, mas mahaba, Ate Kiara. Dagdagan niyo po, ha? Okay? So, mag-pray. And next, next, mamaya na kayo magkwentuhan. Mamaya tayo magkakape. Next, sharing the gospel. That is a challenge. Kapatid, hindi ka destroyer. You are a life giver. Let us share the gospel. The good news of Jesus bring eternal life. Amen. And maganda kahapon yung sinners of worship team. Let us pray that everybody will encounter the Lord. Kasi if no one will encounter God, walang tatanggap Kaya dapat tayo, mag-serve tayo, na tayo po ay maging daan na ma-encounter ng bawat isa ang Panginoon. And last, magpakita ka ng kindness. Show kindness. Amen. A small act of love can change lives. Amen. Ako, pinagmamasdan ko po kayo every Sunday. Pinagmamasdan ko po kayo every day na tayo po ay magkikita, especially Sunday. Iba't iba ng itsura. Hindi ko alam kung lahat ay masaya, malungkot, natutuwa. But one thing I know, di po tayo pare-parehas. Amen? May mga silent prayers, silent button,
But ito po ang lagi kong prayer. Every time we will worship the Lord, you will encounter the living God. Dahil yun ang pwede magbigay ng katugunan sa ating pong mga balakid o sa ating mga pasanin. Amen? Kaya kapatid, yung showing kindness to everybody, that is small act of love can change the life. Yung pagpasok mo pa lang may babate. Kapatid, salamat naririto ka. Kapatid, bakit ka umaten? Nakasimangot. Kaya I'm eyeing po na meron na po mag-a-usher doon. Ilalagay ko yung mga late lagi para sila ay maging present every Sunday. Okay ba, Ate Cha? Adi, present ka naman lagi eh. On time ka eh. Para bate, kapatid, kumusta? Wala man lang eh. Si Kuya Bern pa ang kumakamay. Pagkakamay ni Kuya Bern, takbo doon sa mixer. Kamay, takbo. Si Kim naman, patay ilaw lang, tapos labas. Patay ilaw, labas. Tapos CCR. Okay? Ano pong pinapaalala po sa atin? Kapatid, magbigay tayo ng pag-asa. Amen. No one can give kundi ikaw. What is the present situation of Christianity? Maraming Christian ang active online pero inactive sa pagmamahal. Okay? Buti nakakita kami last Sunday, may 2 lovebirds eh. Sarap ng kanilang pagkakape. Kala ko papakapihin kami. Sabi lang sa amin, "Hi, Pastor." Kala ko i-order ako ng isang J ko eh. Pray for them. Masaya po ako sa kanila, kahit hindi sila masaya sa akin. Kilala niyo ba sila? Si Kuya Nico at si Ate Shara, nagkape lang. Diba? Next slide, Ate Karil. Saan pa tayo pumunta eh? Okay, balik tayo. What is the present situation of Christianity? Maraming online, pero inactive sa pagmamahal. Grabing aktibo, no? Kaya nga sabi ng isang quotation eh, bago ka magtaas ng kamay, bago ka dumampot ng gitara, bago ka dumampot ng drumstick, bago ka dumampot ng Biblia, mag-practice ka muna maghugas. That is very basic. That is love. Maraming marunong mag-post ng Bible verse, pero hindi marunong patawad. And ito nakakalungkot. Maraming knowledgeable, pero kulang sa compassion. Ang tali-talino natin. Ang galing-galing natin. Bakit di tayo marunong magmahal? Amen. Ang galing-galing, ang husay-husay natin. Pero bakit di tayo marunong magpo at opo? Ang mundo po ay naghahanap hindi lang ng tamang doktrina. Naghahanap sila ng tunay na pagmamahal. Amen. What is the challenge? Anong tanong? Ikaw ba ay builder? Destroyer? Encourager? Critic? O life giver? O life taker sa pamamagitan ng salita? What is the challenge? Nasan tayo dyan? Alin tayo dyan? Church, kukunti lang po tayo. Kukunti lang po tayo. Yes, binibilang ko in according to Ate Maybell, but praise God, hindi naman po tayo bumabagsak ng 40. But if we will attend, kung lahat po ay dadalaw 80 to 90 to 100, talaga po. But one thing that I know, na dapat po nating maintindihan, kung ang bawat isa sa atin, maging bata hanggang sa pinakamatanda, ay magpa-practice ng tunay na pagmamahal sa iglesyang ito, the church will grow. Amen. Simple lang. Hindi naman sinabi ni Jesus na kailangan magaling tayo theologically. Kailangan magaling tayo theology, magaling tayo expository, textual, whatsoever na pamamaraan ng pagtuturo. But one thing na tinuturo ng Lord, matutunan natin yung tunay na pag-ibig. Lalago ang kanyang iglesia. Amen. What is the application to our church?
Yun ang sinasabi ko. Imagine, kung ang bawat isa sa atin mag-i-encourage ng isang tao araw-araw, magpipray sa bawat isa, maglilingkod, magpapatawad, magmamalasakit, what happened to the church? Lalakas ang iglesia ng Diyos. Lalawak ang ministeryo ng Panginoon. Mas dadami at lalaki, lalawak ang mga anak ng Diyos na tatawag kay Kristo. Amen. Kung everyday, you will encourage someone. Kaya I thank the Lord. Kung bakit, alam niyo ba kung bakit nandito si Kuya Celso? Alam niyo kung bakit nandito si Kuya Celso? Namimiss niya kayong tatlo. Ang sabi niya, gusto niya kayong makasama na magsimba. Parang hindi yon. Kuya, binibuild up na kita. Bakit ganun ang sinabi mo? Anyway po, in-encourage ko si Kuya na every Sunday dapat makita ka namin sa church. Eh sabi niya, Pastor, hindi lang Sunday. Mamaya magbabasketball ako. Paalam ka muna kay Kuya, kay Ate Angie. Oo, i-date mo muna siya para payagang ka. Kuya, alas 4 pa naman tayo, so meron pa kayong time mag-date. Eh, puyat pa yan, ha? Oh. Eh, syempre, di pa pauli si Kuya Rudy. Diba Kuya Rudy? Nagbukas pa siya ng tindahan, pero sabi niya, sisimba ako today. Naglalakad siya kanina kahit umaambun-ambun Anyway, kapatid, kidding aside, totoo po ito. Tayo pong lahat, isa-isa tayo. If we will encourage someone every day, lalakas ang church, lalawak ang ministry, mas marami ang anak ng Diyos na lalapit kay Kristo. Amen. Amen. Bakit? What is the relevance to our church? Ang ika-anim po na utos ay nagpapaalala po sa atin as a church, as individual Christian. Every life matters to God. Amen. And second, every member deserves love and respect. Amen. And the church must become a place of grace, maging lugar. Place of grace, healing, forgiveness, and restoration. Kapatid, tayo pong lahat are called to defend life, protect families, and share hope for Christ. Amen. Kasi ang challenge today, sabi po dyan, we're living in the culture filled with anger and violence. What happening? Ano nangyayari sa school? Bata pa lang, ang tapang-tapang na. Hindi kasi ako makukulong. I think last Friday o last Thursday, nagkagulo po sa Paliparan High School, kung nagkakamali. Tama ba, Kuya M? Paliparan? Nagkaroon po ng talagang bakor, Kuya, something po. Sabi po, pinag-uusapan namin mga pastor. Kasi last Thursday po, nasa PNPA po ako, silang. And I'm giving a chance na makapagturo dun sa mga cadet at saka sa mga opisyales every Thursday. Kaya napag-usapan namin, matindi po ngayon ang violence. Sabi ng estudyante, pag pinatay ko yung principal na iyan, hindi naman ako makukulong. Huwag natin pag-usapan yung batas, medyo malalim yan. But church, we're living in a culture filled with anger and violence. Anong mensahe? Let us practice love and forgiveness. Choosing forgiveness instead of revenge. Pangatlo, guarding our words on social media and the daily conversation. Alagaan natin. Ano yung sinasabi natin everyday? Valuing people regardless ano man yung kanyang status o background. Let us respect. Becoming a peacemaker and family. Sa pamilya natin, sa workplace natin, especially in our church. Mga kapatid, ang ikli lang po ng ika-6 na utos. Pero malalim ang pagpakahulugan ng ating Panginoon. Anong pinapaalala? Pahalaga natin ang buhay ng bawat isa. Bantayan natin ang ating puso. At maging instrumento ka ng buhay.
At sa bawat salitang bibitawan mo, sa bawat desisyong gagawin mo, sa bawat taong makakasalamuha mo, itanong mo ito. Nagbibigay ba ako ng buhay o nakakasira ako ng buhay? Can we all stand? Pwede po tayong tumayo? Can we do this? Gawin po natin ito. I think, hindi natin ito madalas nagagawa. But, I challenge, can you find someone na hindi mo po ka-close sa church? Please, find someone. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Let us find someone and let us pray for them before we close our service. Can you please find someone na hindi masyado mong close? Wala kang gagawin kundi ipag-pray lang siya. Can you please find someone? I think wala naman po mali siya. Okay po kung pwede sa babae, lalaki. What we gonna do, let us pray for each other. Let us practice yung love. Amen? Yung hindi natin ka-close sa church. Kuya Vern, Kuya Albert, pwede niyo pong pangunahan yung mga tatay? May mga tatay tayo dito. Can you gather them? Andiyan po si Kuya Rudy, si Kuya Celso, si Kuya Jeric, si Kuya Nico. Kuya Nico, can you gather the youth? Let's pray po. Let us practice yung love. Okay? Okay. Let's pray. Let's do this. Kung nahihirapan po sa isa, dalawa, o tatlo po. Let's pray for each other. Yung hindi niyo po madalas nakakausap. Yung hindi niyo po madalas nakukumusta. Especially, yung hindi niyo po madalas kasama lagi. Para at least, may pag-pray po natin. Ate Karil, tayo po kayo. Kuya Sam, ikot kayo. Let's find someone or others. Kami na po mag-pray ni Ate Cindy. Don't worry po. Okay. Kuya Jeric, labas kayo. Pwede po maghiwa-hiwalay. Malaki po ang espasyo natin. You can pray. Sige po, let us pray. Yes. Ate Mabel, labas kayo ng konti ni Ate Virgie. Ate Minerva, kayo pong dalawa. Ate Inday, sinong kasama mo? Si Ian. Okay, praise God. Okay, gagawin po natin, ilapit po natin ang bawat isa sa Panginoon. Okay? Let us God's blessing sa buhay po ng bawat isa. Let us pray together. Kayo pong dalawa ang mananalangin, hindi lang po yung isa. Okay? Sige po, let us pray. Tayo pong lahat, sabay-sabay tayo. Let us pray. Salamat, Ama, sa tunay mong pagmamahal sa amin. Salamat, Ama, sa tunay na pag-ibig na pinakita mo sa amin. Salamat, Ama, sa pagpili mo sa buhay ng bawat isa. Kaya, Panginoon, patuloy po naming dalangin na kami ay samahan mo. Tulungan mo kami na may pamuhay po namin ang totoong pag-ibig na inyo pong pinakita sa amin. Salamat, Ama, sa inyo pong paalaala. Salamat, O Diyos, sa inyo pong salita. Salamat, O Diyos, sa pagkakataong binigay mo sa amin na muli ay mapakinggan po namin ang inyo pong mga tinig. Ganun din, O Diyos, Ikaw ang aming kailangan, Ikaw ang kasapatan, Ikaw ang katugunan sa amin pong mga dalangin. Ama, hindi po namin magagawa ang mga naisin mo kung wala ka po sa amin. Kaya Ama, tulungan mo kami na kami, O Diyos, ay maging daan ng pagpapala. Maging daan kami ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Hindi kami maging destroyer, kundi maging kaming life giver. Pahalagaan namin po ang buhay. Pahalagaan namin ang iyong nilikha. Matuto kaming mag-value sa buhay po ng iba. Kaya Lord, help us that this church, ang iglesyang ito, ay magiging pagpapala
sa buhay ng bawat isa. I pray that this place will be a place kung saan mararanasan po nila yung healing, mararanasan nila yung restoration, mararanasan nila yung transformation, mararanasan nila yung security. Kaya I pray na gamitin mo ang iglesyang ito. Lord, i-unite mo kami. I-unite mo kami in one spirit, in one mission, in one vision. At hayaan mo, O Diyos, na ang bawat isa ay maging daan ng inyong pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya muli, O Diyos, maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin na merong pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat na nagmamahal sa ating Diyos ay magsabi na, Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Thank you for watching. Here at Green Pastures World Mission Church, we are committed to building intimacy with God and His church. We'd love for you to stay connected. Follow us on our social media channels for more uplifting content. See you in our next video, and may you be blessed.